So, ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa miraculous works of the Holy Spirit. Tayo po ay nasa part 2 sa title na Miraculous Works of the Holy Spirit. Sa likod ng himala, likod ng pagpapala, likod ng tagumpay, provision, protection, sa likod ng lahat ng nararanasan mong mabuti, may Diyos na kumikilos. Palakpakan natin si Holy Spirit. At ito po ang ating pinag-aaralan kung papaano ang Panginoong Yesus mula sa langit ay naging tao, bumaba sa lupa for a mission. Ang mission ni Jesus ay iligtas ang tao. Sinugo siya ng Ama. Mahirap para kay Jesus. Dahil sa langit, pinaglilingkuran siya. Pero ang ginawa niya ay pagsunod sa Ama. Sabihin natin, pagsunod. At makikita natin sa katauhan ng ating minamahal ng Panginoong Yesus na siya'y nagtagumpay. Even to the point of death. Alam natin yan. Sa kanyang pagsunod, siya'y nagtagumpay. Ang dahilan, may Holy Spirit na sumama sa kanya. And the Holy Spirit is the Spirit of God. Simulan natin. Miraculous Works of the Holy Spirit. Part 2. The Holy Spirit is God. Is the third person in the Trinity. We believe in one God, the Father, and explain ko po ito sa inyo. The Father sent Jesus Christ. At nung si Jesus matapos ang misyon, namatay inilibing, muling nabuhay, iniwan niya si Holy Spirit. So, we are blessed in Apostolic Church. We belong to this Apostolic Church. We believe in signs, wonders, and miracle. Yan ang sinabi ng John chapter 14, verse 12. Sabi ng John 14:12, higit pa ang inyong magagawa. John 14:12. Sabi roon, higit pa ang inyong magagawa. In other words, si Christ ay nag-ministry ng 3 taon. Nag-start siya ng ministry at the age of 30. 3 years siyang nag-ministry. Pero, hindi lahat ng himala ay napalagay sa Biblia. At ngayon, ikaw at ako ang magtutuloy ng kanyang sinimulan. Na ang mga tao ay ilapit sa Diyos. Taas ang kamay na tinatanggap mo, ikaw at ako, ay gagamitin ng Panginoon as ambassador. Ambassador, representative ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Ikaw at ako ay may misyon. Tayo'y ikinumission to go and make disciple. Kinumission tayo. Sabi ng John 14:12, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Wow, sabihin mo, wow.
May salita ng Diyos para sa iyo at sa akin na sinasabi, ang sino mang sa Diyos ay sumampalatay makagagawa ng dakilang gawa. Ibig sabihin, makakagawa ng himala. Sinabi rin yan sa Mark 16:17. Ito ang magiging tanda ng sumasampalataya. Sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Dumampot man ng ahas ay hindi maaano, wag mo lang sasadyain, o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay dahil sumasampalataya. Sino rito ang totoong sumasampalataya sa Panginoong Diyos at naniniwala kang ikaw ay gagamitin ng Panginoon? Ang mapatungan ng iyong mga kamay, ang may sakit ay gagaling dahil tayo representative ngayon ng Panginoong Diyos. John 14:12. It's a matter of faith. At si Holy Spirit na kumilos kay Jesus ay Holy Spirit na nasa iyo, nananahan sa iyo mula nang ikaw ay makipagkasundo sa Diyos. Simula nang tanggapin mo si Christ, tinanggap mo na ang Holy Spirit at hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Hebrew chapter 3 verse 5. Pero may mission tayo. Kaya, kailangan maunawaan natin, the Holy Spirit is God, the third person of the Holy Trinity who eternally proceeds from the Father. Pinadala. The Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son. Kaya kapag tayo po'y nananalangin, paalala, direkta sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Inalis na tayo sa ating pagkakamali. Noon tayo ay direkta kay Jesus, dadaan sa mga santa. Pero ngayon, wala na tayong taong dinadaanan. Wala nang mga santo. Diretso na tayo sa Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Kaya ikaw at ako, araw-araw ay tumatanggap ng mga katugunan sa panalangin. At higit pa sa iyong hinihingi. Amen? Kasi tama ang panalangin natin. Address sa Father, padalawa, tama ang kalagayan ng iyong puso. May faith ka at wala kang kagalit. Kasi hadlang sa panalangin, kapag hindi ka nagpatawad, ay masiyang katabi, paalala. Ang pinapatawad ni Lord ay ang mga nagpapatawad. Sabi ng Matthew chapter 6 and even in Mark, paalala lang. Kaya ikaw at ako ang daming prayer. Pero ang magandang balita, we have an effective prayer because we have faith. At tayo ay may repentant heart, may heart that forgives, at direktang ating panalangin sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi mo sa iyong katabi, andyan na ang iyong prayer request. Dahil nagpatawad ka na. Dahil ikaw ay full of faith kay Lord. Amen. Pumalakpak nagsabing, yes, Lord, nandyan ang aking panalangin, andyan ang katugunan. Sabihin mo ngayon, Lord, salamat, andyan ang katugunan sa aking panalangin. Dahil ang panalangin ko, address sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Again, the Holy Spirit is co-equal with the Father and the Son. As Jesus needed the guidance and anointing of the Holy Spirit to carry out the Father's mission, we need the same Holy Spirit
to fulfill God's plan for our lives. Kung papaano kinailangan ni Jesus nung siya'y nasa lupa, kinailangan niya ang kilos, kinailangan niya ang presensya ni Holy Spirit sa kanyang buhay, Spirit of the Father, para siya'y magtagumpay sa misyon, para tama ang kanyang ginagawa. Ganon din tayo ngayon. Bless ka, bless ako. Nasa iyo si Holy Spirit. Sa likod ng himala, si Holy Spirit, the Spirit of Christ. Sa likod ng tagumpay, si Holy Spirit yan. Nasa iyo. Taas ang kamay, nasa iyo si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Isigaw mo, I'm victorious. I'm anointed. I'm blessed beyond measure because of the Holy Spirit in me. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya naman, in John 15:26-27, sabi rito, sa Bible, pagkatapos sinabi ni Jesus, ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Saan manggagaling ang Holy Spirit? Galing sa Ama. Sino ang magpapadala? Si Jesus. Sino ang ipadadala ni Jesus? Holy Spirit. Galing sa Ama. Makikita natin dito, present ang Diyos in 3 person. Sinong ipapadala? Sagot po kayo. Sino magpapadala? Si Jesus. Sanggaling? Sa Ama. So, nandito sa ating binasa, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Naniniwala na tayo. We believe in one God, God the Father, Son. Pumalakpak ang naniniwala sa isang Diyos. Amen. Okay. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Sa lahat ng tamang sinasabi ng mga preacher, yan po ay dahil ni Holy Spirit. Sa anointing na meron ng mga preacher, si Holy Spirit. Sa miracle, sa wonders, and miracle and healing, sa likod niyan, the Spirit of God. Sino rito ang gustong ma-in-love kay Holy Spirit? Sabi mo, I'm in love with you, Holy Spirit. I'm deeply in love with you. Thank you for your presence in my life. Palakpakan natin si Holy Spirit. Pagdating niya, ni Holy Spirit, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Sabi ni Jesus, kayo rin ay dapat magpatotoo tungkol sa akin dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Nais ng Panginoon, matuto tayo, learn about Jesus. At maipakilala mo ng tama si Jesus sa iyong kakilala, katrabaho, kamag-anak. Tama ang pagpapakilala, tama ang paraan because of the Holy Spirit. Ang purpose ng Banal na Espiritu also is to bring people to Christ. Malapit ang tao sa Diyos. Mangyayari lang yan because of the presence of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ba'y kumikilos sa mga unbeliever? Kumikilos po bang si Holy Spirit sa unbeliever? Yes, para maligtas. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, kumilos na si Holy Spirit para tayo maligtas. Para tayo tumanggap. Para tayo magkaroon ng faith. Ang bida sa buhay natin ay si Holy Spirit. Si Jesus Christ, ang ating Ama sa langit. Palakpakan natin ang isang Diyos. Wala, sabihin mo sa iyong katabi, wala tayong ipagmamalaki, kundi si Jesus. Kaya sabi,
Wala kayong magagawa. John chapter 15, verse 5 or 7. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. May babasahin po ako dito before ko po ipagpatuloy yung miraculous works. May babasahin ako, lahat po hinihiling kong makinig mabuti, maging nasa online. Kasi ito po ay pangitain ni John. Hindi pa nangyayari, pero ito po ay makakapagpa-awaken sa iyo at sa akin para maging totoo ang ating relasyon sa Diyos. Are you there? Gawin mong seryoso ang pakikinig. Gawin mong seryoso ang panguna, ang pagkakilala sa Diyos. Why? May babasahin ako sa inyo. Makinig po tayo mabuti. Pahayag 13, beginning verse 1. Pagkatapos ay nakita kong, ito po hindi pa nangyayari. Mangyayari pa po ito. And I'm praying, walang isa man sa inyo at sa atin na makaka-experience ng pangitaing ito. Kaya maging totoo ang ating relasyon sa Diyos. Pahayag 13, beginning verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Binatin halimaw. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang pangalang lumalapastangan sa Diyos. Saan galing yung umahon? Sa dagat. More or less, alam niyo na kung sino ito. It's either Antichrist, false prophet, at sa likod nito, the devil. Verse 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon. Dragon is the serpent, Satan. Sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Saan galing ang kapangyarihan? Sa dragon. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makalalaban sa kanya? Ito po ba'y naganap na? Uulitin ko, hindi pa. Ito po'y mangyayari pa lang. Pero I'm praying, bago mangyari ito, nasa langit na tayo. That is my prayer. Why? Basahin natin. Verse 5, pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw. Lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Ang 42 buwan ay 3.5 years. At ito po yung tinatawag na Great Tribulation. Matinding kapighatian na mararanasan sa lupa. Sino kaya ang makakaranas nito? Nakalagay sa Biblia. Ipagpatuloy natin. 7. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. Taas ang hinirang ng Diyos. Ay didigmain daw at lulupigin. Sabihin mo, Lord, bago mangyari, nasa langit na ako. Ay sino kaya ito? Ay di yung maiiwan? Sino ang maiiwan? Wala dito. Digmain ang mga hinirang. Ang tinutukoy na hinirang ay ang mga born again na may relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, ito po ay tests. Kaya ngayon pa lang sa maliliit na pagsubok na iyong nararanasan,
dapat pasa ka. At pasa ka dahil nasa iyo ang espiritu ng pagtatagumpay, ang espiritu ni Christ. Pasa ka. Lahat tayo may pagsubok. Pero maganda roon, to test our faith. Tested by fire. Pinintulutan din siyang digmain, lupigin ang mga inirang ng Diyos. Binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Kaya magkakaroon po talaga ng tinatawag na one world society. One world government. Magkakaroon ng cashless society. Kaya ngayon, may mga na tayo na mga debit card, credit card, pag ikaw ay nag-registered, online, cashless. Kasi may mamamahala sa 3.5 years na pinahintulutan at may kapangyarihan to test ang maiiwan sa lupa ng mga born again. Sabihin mo sa iyong katabi, I pray hindi tayo yun. Seryosahan natin ang pakikinig. Seryosohin natin ang ating relasyon kay Kristo. Para in that way lang, ikaw ay papasa. Mag-istak ka ng pangako ng Diyos. Yun ang ibabanat mo sa mga negative. Magkakaroon ng one world government. At yan po'y nagpiprepare na po. Ito po'y propesya. Prophecy, magaganap. Verse 8. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay. Lahat, sabihin natin lahat. Nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. Sino rito ang siguradong ang pangalan na kaakatalana? Totoo ka ng born again? Nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Ibig sabihin, totoong born again, lahat ay napatawad mo na. Wala kang kagalit. Born again na sa iyo si Holy Spirit, nakikita sa iyo pagbabago. Hindi yung ugali mo ay sumasama, kundi nababago. Naiiba ka na. Ibang-iba ka na. Nasa iyo at nananahan si Christ. Yan ang mga nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pinapahalagahan mo ang Diyos at ang kanyang gawain. In love kang mag-worship sa Kanya. At gusto-gusto mong siya'y makilala. Pumalakpak ang nagsasabing, antay muna. Ang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay ng korderong pinatay, Jesus Christ. Bakit? Nababago ka. Mahalaga sa iyong pakikinig. At dahil mahalaga sa iyong pakikinig, alert na alert ka habang nakikinig. Natututo ka at nababago. Alam mong nasa iyo si Holy Spirit. Paano naman ang iyong asawa at anak na hindi pa born again? Anong gagawin natin? Sharan. I-share mong iyong naririnig paglinggo. Kagaya nito, ang hindi lang daw sasamba, yung mga pangalan nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Ibig sabihin, ang isang taong nakatalang totoong nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, siguradong magtatagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Nakatala eh.
Ay bakit? Bakit naiwan? Pero nakatala. Kasi, siguro paminsan-minsan nagdududa. Baka naman merong kagalit hindi pa napatawad. Tuloy na iwan. Sabihin mo, hindi, ikaw yon. Sarili at ang iba ay kailangan patawarin. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. At kung totoong nananan sa iyo ang Holy Spirit, siya ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng kahabagan. Siya ay Diyos ng mapagpatawad. Siya ay Diyos na makatarungan. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos ng mapagmahal. Pero kung ikaw, may tinutulak ka, may kinakabig ka, hindi lahat ipare-pareho ang pakikitungo, tayo muna, hindi gayan si Lord. Sa iyong mga anak, dapat parehas. Parehas ang iyong trato. Mahal mo silang lahat. Amen. Pati sa iyong kaibigan. Sa ating kapwa. Hello, mahabagin tayo. Kakunti na nag-amen. Mapagmahal. Hindi nanunumbat. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Sa salita na lang ang nasama. Ba't yayakapin mo pa yan? Dapat yan out. Amen? Sinuli rito ang siguradong ang pangalan nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Palangit tayo. Palakpan natin si Lord. Magpatuloy tayo. Imagine mo kung iki-absent, maririnig mo ba ito? Mapapaalalahanan ka ba? Verse 9 ng pahayag. Kayong nakikinig. Pag-isipan niyong mabuti ang mga bagay na ito. In other words, pahalagahan natin yan. Magpakatotoo na tayo bilang Kristiyano na pinananahanan ni Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakatotoo ha. Hindi ka plastic. Baka sa loob lang ng church mabait. Sa bahay ay masungit. Walang gayaan ha. Pahalagahan natin yung ating naririnig. Ito pa, verse 10. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin. At ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Sabihin mo, may pagtitiisan talaga. May pagtsatsagaan. Sino rito ang nagsasabing nasa iyo ang Diyos at ikaw ay may katsagaan? Dahil alam mong may kasama kang Diyos, ang iyong pagtitiis ay pansamantalaang. Dahil habang ikay nananalangin, iniluluhod mo ang iyong tuhod, ang iyong ulo na kayuko, at ikay nananalangin ng totoo sa Ama, may magandang nangyayari. May himalang nagaganap. Kumikilos ang ating Diyos na mahabagin at mapaghimala. Yun po ang totoo. Gawin mo lang serious ang iyong relasyon kay Christ. At manatili kang mapagpakumbaba. Pag ikaw ay mali, aminin mo na ikaw ay mali. At magpabago ka na. Yan ang tunay na pinananahanan ni Holy Spirit. Verse 10-13. Allow me to drink water first. Okay, thank you. Kahapon
Hanga-hanga ang mga kababalaghaang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit. Abay, may kapangyarihan nga. At ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa. Delikado ang mga tao na to see is to believe. Pero ikaw at ako, nananampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita, the God of wonders and miracle. Nakakita ng apoy mula sa langit. Nang sabi rito, nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit nabuhay. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para itest ang mga taong hinirang ng Diyos. Itest ang faith. Kaya I challenge everyone, kung ikaw ay may pagsubok at lahat naman tayo may nararanasang tests, pasahan mo yan at hindi mo yan mararanasan. Dahil pagpasado ka, kasama ka sa rapture of the church, hindi ka na para subukin ka dahil ikaw ay nakapasa. Sino rito ang nagsasabing, pasa ako araw-araw, pasado ako sa galit, hinanakit, sama ng loob, pasado ako sa tukso, dahil sa banal na Espiritu Santo. Pasado ka sa tukso, tinutuksong gumawa ng mali, papasa ka dyan. Sa tulong ng Holy Spirit. Hindi mo yan mararanasan. Siyempre, makakaranas yung buhay. Una, buhay pa. Padalawa, yung maiiwan. Yun ang aking faith. Mga hinirang din naman yun eh. Kaya lang nga, itetest muna uli. Baka kasi nag-aalinlangan, kumustahin mo yung katabi? Wala nang pag-aalinlangan, ha? Wala na, pagdududa. Huwag yung pagka hindi dumating ang panalangin, ala, hindi naman totoo may Diyos. Nako, huwag mo yung gagawin. Huwag mong sisisihin ang Diyos sa kasalanang ikaw naman ang gumawa. Kumain ng marami, tapos sasabihin, Lord, ba't mo ako binigyan ng sakit? Shh! Hindi si Lord ang nagbibigay ng sakit. Ikaw kasi matakaw. Hinay-hinay lang. Kumain ka ng okra. Ako po ay may tanim na malunggay sa aming labas ng bakod. Pumunta kayo doon, yung po'y malunggay ng barangay. Ako lang po, pumunta kayo sa Bilya, kami lang po ang may malunggay sa labas ng bakod. Pipitas na ako sa umaga. Ilalaga ko na yan, malunggay. Yan ang aking parang kape. Pero uminom muna ako ng 2 basong tubig na walang laman ng tiyan. Tapos, maglalaga na ako ng malunggay, minsan talbos ng kamote, isasama ko, walang lasa. Iinumin ko yan. Kakainin ko yung laman, almusal ko yon. May tira pa ako, lalagyan ko ng kape. Yung kapeng herbal, lalagay ko dyan, yung bigay mong kape. Lalagay ko dyan. Kasi mapait yun eh. Lalagyan ko ng gatas. Halo-halo na siya. yung fresh milk. Tsaka yung kapeng ibinigay mo na mapait. Purong-puro yun na 31 in 1 ba yan? Ha? Pag sa pait. Pero may malunggay na walang lasa, di mapait din. Lalagyan ko ng fresh milk. Tapos meron akong wheat bread. Wala yung palaman. Kasi tumaas ang aking, ang aking cholesterol na dapat dati mababa. Abay, nadadagdagan dahil matako ako sa cheese. Kayo, matako sa cheese. Ganitong kalapad na keso. Ilalagay ko sa wheat bread. Araw-araw ay 2. Ay gano'ng karaming alat na yan? Noon yun.
Ngayon, normal na. Nawala na ang cheese. Siyempre, kami, lalo ang apostol, maingat kumain. Ang ating apostol bishop. Sobrang ingat po yan sa kalusugan kasi kami mga speaker. Kakaya naman na po, aakyat din ni pagarni-garni. Diba? Mag-iingat tayo. Sabihin mo sa sarili mo, mag-iingat. Hindi puro taba. Okay. Nasaan na tayo? Kaya nga, pag may nararamdaman, huwag mo naman sisihin si Lord. Ikaw ang kumain ng kumain, tapos pag nagkasakit, sasabihin, si Lord ang may gawa. Huwag naman gayon. Katakot-takot ng ice cream, lalo ngayon. Kasarap, halo-halo. Oh. Inaraw-araw ang halo-halo ay katamis. Matamis na yung ube, may matamis pang nangka. May matamis pang, kaong, leche flan, inilagay pa yung ice cream sa halo-halo. Pagkasarap niya, kaya laang sobrang tamis. Pag inaraw-araw mo yan, ay normal pa rin ang sugar. Isigaw mo ngayon, normal pa rin. Ingat-ingat lang po tayo. Ano pa? Nasaan na tayo? Nalinlang, Verse 15. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan, ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ito po'y nasa kapahintulutan ng Diyos to test ang maiiwan. Sabihin muli sa iyong katabi, magpakatotoo ka na. Totoo ka bang Kristiyano? Baka ikaw'y napakasuplada. Hindi naman gayan si Lord ay mahabagin, full of compassion. 16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw, ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. 17. Walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. 666. Itatatak sa mga tatalikod sa Diyos at para lang makabili ng pagkain. Ganyan ang mangyayari. Mangyayari pa ito, hindi pa nangyayari. Sabi mo uli sa iyong katabi, in Jesus' name, hindi tayo makakaranas noon. Dahil seryosohin natin ang ating relasyon. Kikilalanin nating mabuti. Bakit? Sa pilitang tatatakan. Pero, kung sinasabi mong pugot ulo na lang, yain na. Wag lang magpatatak. Magaling akong pugot ulo. Kung yan ay isa-isang tinatanggal ang kuko. Isa-isang, kung may balbas kung mahaba ang balbas kagaya kay Jesus noon ay pumatak ang dugo. Kung isa-isang tinatanggal ang kuko sa paa, at sasabihin, gagawin ko sa iyong tanggalan ka ng kuko sa paa, lahat ng kuko, bubunutin ko yan. Kapag hindi ka sumamba sa halimaw, anong pipiliin mo? Si Lord pa rin? Dapat. Pero I pray, huwag kang maiwan. Huwag kang maiwan.
At kung may maiiwan na mga mahal sa buhay na ayaw pang magbunagin, ayaw magseryoso, sabihin mo, huwag magpapatatak. Anong itatatak? 666. Saan? Sa noo o sa kanang kamay. Sabi nila meron na ngayon, microchips po ang tawag doon. Sabi nila meron na. Kasi yun, ang sasabihin daw ay ganito, magpalagay ka ng microchips para cashless, wala kang dalang pera pero makakabili ka. Isuswipe mo lang ang kamay mo. High-tech. Huwag kayong maniniwala. Sabihin mo sa iyong katabi, gising ka ga? Nauntindihan po natin ang kahalagahan. Yan po'y part lang ng nasa Revelation. Kaya kailangan po nating seryosoin ang relasyon natin kay Christ. Sabihin mo sa iyong katabi, in Jesus' name, pasado tayo sa tukso. Ngayon, bakit ko po ito binasa sa inyo? My intention is for us to be serious, to know God the Father, the Son, and the Holy Spirit. My intention kung bakit ko yan binasa, hindi para kay takutin, kundi gisingin. Panahon na, gawin nating seryoso ating relasyon sa Diyos. Pahalagahan natin ang pakikinig na mensahe ng Diyos. Pahalagahan natin ang ginawa ni Kristo sa cross. Huwag mo ngayaang mag-alinlangan ka pa. Ano mang mangyari, kay Lord pa rin tayo. Sama-sama tayo. Ano mang mangyari, kami sa iyo, O Diyos na banal. Forever and ever. Ano mang mangyari? Kung yung isang tao na kakilala mo ay naiwan, anong sasabihin mo sa kanyang dapat niyang gawin? Huwag magpapatatak. Gutom na tatanggalin ng kuko. Huwag magpapatatak. Bakit? Ang katumbas ng pagpapatatak ay walang hanggang parusa. Walang katapusang hirap sa apoy ng impyerno. Pero, ang mga anak ng Diyos na totoong may relasyon, walang katapusang ligaya sa piling ng Ama. Tama yun, Naibing? Naibing? Pakinig ako ni Naibing. Tama. Ngayon, miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life. Ito po pinag-aralan natin ng isang linggo. Itutuloy ko lang po. Number 1, review. Si Jesus ay ipinaglihi ng isang birhen na si Mary by the power of the Holy Spirit. Number 2, na-explain ko na po yun ng isang linggo. Ano pa po yung kilos ni Holy Spirit kay Jesus? Si Jesus ay bumaba sa lupa. Si Jesus ay binabaan ng Holy Spirit. True. Binabaan ng Holy Spirit, kinonfirm ni Father, ito'y through the Holy Spirit, nung water baptism. Descended on, binabaan ni Holy Spirit. Number 3, Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. Ito po, dito ako magtatapos sa ating babasahin. Matthew chapter 4. Ito po ang ating pag-aaralan. Ano pa yung paano kumilos si Holy Spirit in the life of Jesus? At paniwalaan mo, the same Holy Spirit na kumilos kay Jesus para magtagumpay is the Holy Spirit na kumikilos sa iyo at sa akin araw-araw. Are you there? Andiyan ba tayo? Pakinggan natin ang istorya. Matthew chapter 4,
Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Dito po ako magtatapos. Explain ko sa inyo. Ito po'y kilos ni Holy Spirit. From the very start. Basahin natin. O, sige, kahit ako na lang, makinig na tayo. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Sino ang nagdala kay Jesus sa ilang? Sino ang nagdala kay Jesus sa ilang? Si Holy Spirit. Saan dinala si Jesus nung nasa lupa? Sa ilang. Sino nagdala? Holy Spirit. Para ano? Para? Tuksuhin. Sino nanunukso? Sabihin mo, hindi ikaw. Sometimes ikaw, nanunukso kang magalit, nanunukso kang gumanti. Huwag kang manunukso. Trabaho yan ni Satanas, pero hindi mo yan trabaho. Right? Dinala para i-test. Ang purpose ni Holy Spirit ay para i-test. Gayon din si Job. Walang kasalanan na makita, mabuti, pero namatay ang mga anak, mga hayupan. Pero ang purpose is to test ang faith. Makinig kayo. Ang buhay natin dito sa lupa, hindi porket ikaw ay puspos ng Holy Spirit, ay wala ng tukso. Hindi kasalanan ang tukso. Ang pumatol sa tukso, yan ang kasalanan. Pero si Jesus, wagi. At si Jesus na nagwagi, ay pinananahanan ni Holy Spirit. Ikaw at ako, wagi. Dahil nasa iyo, si Holy Spirit. Tingnan natin, nagwagi kaya si Jesus sa tukso? Basa. Verse 2. Verse 2. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw, 40 gabi. 40 araw, 40 gabi. Kaya nagutom siya. Nagutom. Ibig sabihin, totoo talaga si Jesus na tao. Nakikinig kayo? Sasagot kayo pag ako'y nagtatanong. Totoo si Jesus na naging tao. Okay. At dahil siya'y tao, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Dahil siya'y tao, ano nangyari? Sagot lahat. Nagutom. Nagutom dahil nag-fasting. Ay, nung fasting, saka siya tinukso. Ito ngayon ang senaryo ng mga tukso. Gutom. Ang gutom, mahina. Tama ga ho? Ang gutom, talagang matutuksong kumain. Kahit fasting, sino yun? Tukso yun. Eto ngayon ang panunukso. Kung kailan mahina si Jesus bilang tao, gutom, doon dinala ang testing. Tinukso. Anong way ng panunukso? Ni Satanas. Sino nanunukso? Satan. Sabihin mo si Satan, hindi ikaw magagamit ni Satan. Ha? Pagka ikaw ay nanggagalit, ikaw pala'y nanunukso ng galitin ng kapwa mo. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi mangyayari yun. Okay, kaya ang iyong mga advice sa iyong kapwa, ayusin mo. Numbers, ano na tayo? 3.
dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw, sinong kaharap? Sinong kaharap nung manunukso? Oh, di ganito. Siguro kung may paakyatin ako dito, nahiya lang ako, baka ang isa Jesus, ang isa Diablo. Nakakahiya naman. Baka pag tinawag ko si Alvin, ikaw ang ayoko naman. Wag na ako magpadala din ng tao, baka sabihin, hindi pa akong ginawang Jesus. Wag na tayong magtawag. Okay. Dumating ang manunukso. Sino yun? Si Satan. Sinabi sa kanya, kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Inutusan. Inuutusan ni Satanas. Ikaw ba nararanasan mo minsan ganoon? Mangupit ka. Magsinungaling ka. Manungayaw ka. Magalit ka. Manunto ka. Manampal ka. Lumaklak ka ng alak. Sige. Minsan ba may ganon? Wala na. Wala. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Hindi naman pinilit Tingnan nyo ha. Ito rin na nangyayari ngayon sa atin. Hindi ka naman pipilitin kung ayaw mo. Kailangang ayawan mo ang ginugusto ng kaaway. Sabi mo sa iyong sarili, kailangang ayawan mo. Kailangang umayaw ka kung alam mong magdudulot ng iyong nasasaktan mo ang Diyos sa iyong gagawin. Ayawan mo yan. Nagsasuggest lang ang kaaway. Pero nasa iyo ang desisyon. At dahil nasa iyo ang Holy Spirit, wagi ka sa tukso. Sabihin mo sa iyong sarili, magwawagi ako sa pagsubok. Dahil nasa akin si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay na kay Jesus. Eto ngayon, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Unang tukso, tinutukso si Jesus na sumunod kay Satanas. Pero, tingnan nyo, hindi ginawa ni Jesus. At tayo rin, huwag tayong susunod sa nilalagay sa kaisipan na mali. Kawawa naman ako, ayaw ko nang mag-born again. Kawawa naman ako, naghihirap. Hindi totoo yan. Anak ni Kristo, ang buhay na ibibigay ni Lord ay buhay na masaya, buhay na masagana, buhay na pinagpala, buhay na mapagtagumpay. Yan ang sinabi ko sa BSU nung ako'y tumayo ng anniversary, 3rd year. Anniversary ng pagiging university ng BSU. Sabi ko sa lahat ng naroroon, walang buhay na hindi kayang baguhin at ayusin ni Lord. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ni Lord. Walang sakit na hindi binayaran ng dugo ni Kristo at hindi kayang pagalingin. Walang kailangan ang tao na hindi nakahanda ang provision. Walang problema na hindi inihanda ni Lord ang solusyon. Lahat ng problema, may handa ng solusyon. Ang naniniwala, papasa ka dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo na magbibigay sa iyo ng sigla at lakas para magtagumpay.
nanukso si Satanas. Pero ikaw at ako, kagaya ni Jesus, nasa iyong Espiritu ng Diyos. You have the mind of Christ. Hindi ka papayag na patulan at sundin si Satanas. Hello? Ito ang ginawa ni Jesus. Sumagot si Jesus. Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Anong ibinanat ni Jesus kay Satan para magtagumpay? Word of God. Paano magtatagumpay ang taong walang alam sa salita ng Diyos? In other words, ang kailangan mo araw-araw, magbasa ka. Kumain ka ng salita ng Diyos, lalakas ka. I-apply mo ang salita ng Diyos. Ito lang ang ginawa at sekreto ni Jesus. At sekreto ng Apostle Art. Kaya kahit sa pag-awit, inilalapat ng Apostle Art ay salita ng Diyos. Kaya siya'y tagumpay nung siya'y lalusunin. Ang ating Apostle Bishop Art, nilason, nagtagumpay. Ikinulong, nagtagumpay. Ikinulong, wala namang kasalanan. Pero pinakulong, pinalabas din naman. Bali ang accusation. Wala namang ginagawa kundi mag-preach. Nagpe-pray over, nagpapalayas ng mga demonyo, tapos ikukulong. At sasabihin, kulto. Kulto ba ang sumunod sa sinabi ng Panginoon na magpalayas kayo ng mga demonyo? Magpagaling ng mga may sakit? Sila'y nagkamali. Naipit ang paa ng bus, pero buhay pa rin. Why? Puno ng salita ng Diyos for the glory of God. Ikaw at ako, araw-araw, kailangan nagbabasa ka. Matthew, Mark, Luke, John. Lahat ng Old New Testament. Itong mga binabasa ko sa inyo. Nagwagi si Jesus kay Satan. Ang ibinanat ni Jesus ay Word of God. Kung may suggestion sa utak mo na hindi naman positibo, hindi na ayon sa sinabi ng salita ng Diyos, labanan mo ng Word of God. Submit to God. Resist the devil. James 4:7. And the devil will flee. Una, magpasakop ka sa gusto ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Jesus. He submit himself to the Father. Padalwa, ginamit niya yung Word of God. Patatlo, because of the Holy Spirit. Sumunod ka. Magpasakop ka sa Diyos. Gamitin mo ang Word of God para lahat ng nagpapahina sa iyo ay mapaglabanan mo. Tukso, mapaglabanan mo. Word of God. At patatlo, Holy Spirit, alalahanin mo, kasama mo. Magtatagumpay ka. May anointing ka. Anointed ka. Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Totoo yan. Yan ang ating J1 culture. I am a blessing. I am anointed. Diba? Number 5. Verse 5. Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem. Ang banal na lungsod doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi tumamang yung mga paa sa bato. Aba, ang dyablo may alam na salita ng Diyos, may dagdag naman. Sabihin mo sa iyong katabi, ang dyablo may alam sa Word of God, ikaw ga. Binanatan din ni Jesus ng Word. Sinabi, verse 7, sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, sa English, it is written,
Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Ano ang ipinanglalaban ni Jesus kay Satanas? Word of God. Anong ipanlalaban ng mga Kristiyano para magtagumpay sa tukso at sa lahat ng pagsubok? Word of God. Ano naman ang ginagawa ng mga Kristiyano sa Word of God, sa Biblia? Anong ginagawa ng mga Kristiyano sa Biblia? Pinapalikabukan? Binabasa. Hindi kayo pa sinasagot. Binabasa at pinakikinggan at ina-apply. Pumalakpak ang nag-a-apply ng Word of God. May in love tayo, ha? Number verse 6. Verse 8. Pagkatapos, hindi pa rin tapos. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita ka sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. Kayamanan, kadakilaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng ibibigay ko sa iyo kung lulod ka at sasamba sa akin. Pero, sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagat sinasabi ng kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Yung pong panunukso ay naganap kay Eva at kay Adan. Lust of the flesh. Lust of the eyes. And pride of life. Yan po rin. The same thing ang ginawa ni Satan kay Lord. Gutom, lust of the flesh. Pride of life. Pinakikita niya yung mga lahat ng nasa lahat, mga kaharian at mga kayamanan daw. Yan ang pagpanunoksoy. Hindi nagbabago si Satanas eh. Kung ano ang paraan niya noon kay Eva at kay Adan, yun pa rin ngayon. Pero pasado ka. Pasado ka. Pasado ka. Amen naman kayo. Sabihin mo ngayon sa iyong kaliwat kanan, pasado ka. Sa dugo ni Jesus, pasa ka. Nasa atin si Holy Spirit. Ganyan po kahalaga ang Word of God. So again, ikaw at ako ay papasa. Magpapasako tayo sa Diyos. Submit everything unto the Lord. Padalawa, acknowledge mo si Holy Spirit sa buhay mo. Patatlo, sa'yo si Holy Spirit, papasakop ka sa Lord, sumunod ka sa Panginoon. Ano yung patatlo? Word of God. Kailangan mo Word of God. Para magtagumpay, alalahanin mo, nasa iyo si Holy Spirit. Padalawa, magpapasakop ka sa Panginoon sa gusto niya. Patatlo, ano yung patatlo? Word of God. As I end, being full of the Holy Spirit does not prevent temptations. But the strongest temptation cannot rob us of God's anointing either. Hindi nangangahulugan na ikaw ay puspos ng Holy Spirit, ay exempted ka sa tukso. Si Jesus ay full of the Holy Spirit, pero hindi siya exempted sa tukso. Full of the Holy Spirit ka, pasado ka sa tukso. Sabi ko, puspos ka ng banal na Espiritu Santo, pasado ka sa tukso. Mapagtagumpay kang Kristiyano. Jesus defeated the temptations of the devil by using the power of the Holy Spirit, the Word of God, and an attitude of obedience, which is available to us today. Same thing. Papasa ka because of the Holy Spirit, the Word of God, and our obedience to God. Tutuloy ko po next week, part 3. Si Holy Spirit na nagbigay, tumulong kay Jesus para magtagumpay,
ay nasa iyo. Ngayong araw na ito, kung hindi ka siguradong nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, huwag kang uuwi na hindi ka magpapatala. Tayo tumayo at tayo aawit sa Panginoon. Ituloy ko po part 3 next week. Sino nagsasabing gusto mong sigurado ka ng iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit? Taas ang kamay. Tinatanggap mo bang si Jesus lang ang Lord and Savior? The way, the truth, and the life. Naniniwala ka ba na si Jesus, pag Biyernes Santo'y buhay? Pumalakpak ka nagsasabing, buhay! Naniniwala ka ba ng ating mga binasa galing sa salita ng Diyos ay totoo? Seryoso ka ba sa relasyon mo sa Panginoon? Paano lumalago ang ating faith? Because of the Word of God. Naniniwala ka bang may impyerno? Maniwala ka na kung may impyerno, may langit. At kung may dyablo, may Diyos. Ang Diyos ang maghahatid sa atin sa piling ng Ama sa langit. Ang ating lang part, mag-grow tayo sa faith. Close your eyes. Baka merong hindi ka napapatawad. Magpatawad ka. Yumuko ka at pumikit. Yuko at pikit. Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo na rin ang iba. Walang perfect, hingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Minsan ang bilis mo magsalita. Bilis natin magsalita. Walang perfect, I tell you. Ano mang mabuti na hindi mo nagawa ay kasalanan. Nakikinig sa iyo si Lord ngayon. Alam ko may baka pangangailangan ka. Sabihin mo kay Lord, Lord, ayoko sa impyerno, gusto ko sa langit. Lord, gusto ko, makasigurado ako ng aking pangalan nakatala sa aklat ng buhay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Lord, I surrender my life to you. Nakikinig si Lord sa iyo. Nakikinig siya. Address mo yung panalangin kay Abba Father. In Jesus' name. Nakikinig si Lord sa iyo. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Every day I walk in the path of life. Your mighty hands, O Lord, is the guide is the of my guide life. of my life. Strengthen my spirit to glorify your name. Fill me with your power Fill me with your power to serve you to more. serve you more. Gawin natin itong personal prayer kay Lord. Once again. Personal prayer. In In the the path of life. Your mighty hands. Your mighty hands, O Lord, is the guide of my life. Strengthen my spirit to glorify your name. Fill me with your power, Lord, Fill me with your power to serve you more. to serve you more. I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me Makes my life a blaze. makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I cannot contain. I have to I have to share the fire of God in me. Oh,
fire of God in me declares, declares the move of God. yes, Lord, The fire of God in me I cannot I contain. cannot contain. I have to share the fire of God in me. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. You're my heart's desire. Spirit in me. Your spirit in me Makes my life makes my place. life a place. Let the fire of God in me Declares the move of God. declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to I share. have to share the fire of God in me. Oh, let a fire of God. in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. I have to share. I have to share the fire of God in me. I have to share the fire of God in me. Sa lahat ng nagsasabing seseryosohin mo ang iyong relasyon sa Panginoon, sinasabi mo na mahalagang pagpapatawad. Sinasabi mo na ikaw ay na-awaken dahil dun sa vision o pangitain at ayaw mong makasama ka at makabilang ka sa makakaranas ng 3.5 years of tribulation. Sinasabi mo ngayon, nagdedesisyon ka maging seryoso. Sabihin mong panalangin ito. Sabihin mong panalangin ito. Diyos sa masalangit, Diyos sa masalangit, seryoso po ako seryoso po ako na kayo ang paghariin ko sa buhay ko. na kayo ang paghariin ko sa buhay ko. Iisang Diyos, Iisang Diyos, Ama, Ama, Anak, Anak, at Espiritu Santo. at Espiritu Santo. Tinatakwil ko po ang lahat ng galit, Tinatakwil ko sama po ng loob, sama ng loob, pag-alinlangan, pag-alinlangan, lahat ng uri ng pinagmumula ng kasalanan lahat ng uri ng sa pinagmumulan ng isip at sa kasalanan, aking buhay, isip sa at aking sa puso. sa aking puso. Naniniwala po ako, Naniniwala totoong po may langit at totoong may impyerno. totoong may langit at totoong may Naniniwala rin po ako impyerno. Naniniwala rin na ang po banal na kasulatan ay salita mo. ng banal na kasulatan ay salita mo. Ito'y paalala sa amin Ito'y paalala sa amin upang kami maging handa upang kami maging handa sa pagharap sa tunay na Diyos sa pagharap sa tunay na Diyos na ngayon ay kinikilala ko. na ngayon ay kinikilala ko. Kayo yon ang masalangit. Kayo yon ang masalangit. Kayo, banal na Espiritu Santo. Kayo banal na Espiritu Santo. Kayo, Holy Spirit of the Living God. Kayo the Holy Spirit of the living God. Salamat po sa inyong paglilinis sa buhay ko. Salamat po sa pagdininis. Linisin niyo po ang buhay ko Linisin niyo po sa ang lahat buhay ng ko. uri ng kasalanan, Sa lahat ng uri ng kasalanan. maging sakit karamdaman. Maging sakit karamdaman. Salamat po sa iyong banal na dugo Salamat po sa iyong banal na na dugo tumigis sa krus ng Kalbaryo. na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Kaya ako'y nakakalapit sa iyo, Ama, Kaya ako'y nakakalapit sa iyo at tumatanggap ng biyaya ng kapatawaran, tanggap ng biyaya ng biyaya at himala ng kagalingan, biyaya at himala ng kagalingan. himala ng lakas, Himala ng lakas. para magawa ko ang mga assignment mo sa Para akin. magawa ko ang mga assignment mo sa akin. Biyaya na mapagtagumpayan ko ang lahat ng Biyaya tukso. na mapagtagumpayan ko lahat ng tukso. Kayo yon, Holy Spirit, sa buhay ko, Kayo yung Holy Spirit na sa aking buhay ko, tunay na na inaasahan aking tunay na inaasahan upang ako'y magtagumpay. upang ako'y magtagumpay. Sinusurrender ko po sa iyo ang buhay ko. Sinusurrender ko po sa iyo ang buhay ko.
Kayo po ang maghari. Kayo po ang maghari. Kayo ang masunod. Kayo ang masunod. Kung saan kayo mapaparangalan, Saan kayo mapaparangalan. yun po ang aking paniwalaan Yun po ang aking paniwalaan at sundin. at sundin. Panginoong Jesucristo, Panginoong Hesus, kayo'y nagtagumpay kayo'y nagtagumpay labang kay Satanas. laban kay Satanas. Nung kayo'y nasa lupa, Nung kayo'y nasa lupa, na kayo'y tunay na Diyos na naging tao tunay na Diyos na naging tao para bayaran ang lahat ng kasalanan para ko. bayaran ang lahat ng kasalanan Pero sa ko. tukso ng Diablo, Pero sa tukso ng kayo'y Diablo, kayo'y nagtagumpay. kayo'y nagtagumpay. Dahil sa iyo, banal na Espiritu Dahil sa iyo, Santo. banal na Espiritu Santo. Dahil sa salita ng Diyos Dahil sa salita na ng meron Diyos, ang Panginoong meron Jesucristo. ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo yung naging masunurin sa ang Ama. Panginoong Jesucristo naging masunurin sa Gayon din po ako habang Gayon din nasa po lupa. ako habang nasa lupa. Magtatagumpay din po ako. Magtatagumpay Dahil din po sa iyo, ako. Holy Spirit, Dahil sa iyo, Holy dahil sa Spirit, salita ng Diyos, dahil sa salita ng at Diyos, dahil nananahan kayo sa akin, dahil nananahan Holy kayo sa Spirit, Holy Spirit, ako'y makakasunod. Ako'y may pusong masunurin. Ako'y may pusong masunod. Salamat po Salamat ng aking pangalan na aking pangalan ay nakatala ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. sa aklat ng buhay sa Lahat ng tao na nagkasala sa akin lahat ng taong nagkasala sa ay aking pinapatawad. ay aking pinapatawad. At sino mang magkasala, At sino man magkasala, bago pa sila magkasala, bago pa sila iginagawad ko ng kapatawaran. ginagawad ko ng At ito'y dahil sa biyaya mo, Holy Spirit. Dahil sa biyaya mo, Holy Spirit, Tunay ako nagpapatawad. tunay ako Ayaw ko po sa impyerno. Ayaw ko po Ayaw sa ko pong impyerno. maranasan Ayaw ko pong ang maranasan 3 taon at kalahating kapighatian. kalahating taong kapaghati. Ayaw, hindi rin po ako magpapatatak Hindi rin po ako dahil ang magpapatatak. aking pananalig Dahil ang aking ay nasa inyo, Diyos na banal, sa inyo, Diyos na ako'y banal. kasama sa rapture of the church Kasama sa rapture of ng the aking church. pangalan Na aking ay pangalan nakatala ay sa nakatala aklat sa ng buhay sa langit, ng buhay sa aklat ng buhay na kordero Sa aklat na ng namatay, inilibing at muling nabuhay. Namatay at Salamat po, magtatagumpay ako Salamat po, sa biyaya mo, banal na Espiritu Sa biyaya. Santo, hamagitan ng iyong mga salita at sa pangmagitan ng aking tuloy-tuloy na pagsunod sa iyo. Cover niyo po ako ng iyong banal na dugo. cover niyo po ako. Selyuhan niyo ang aking kaligtasan. Salyahan niyo ang aking kaligtasan. Dagdagan niyo ang pagnanasa ko Dagdagan niyo ang pagnanasa ko sa pagbabasa ng iyong salita. sa pagbabasa ng iyong salita. Tulungan niyo ako lumago pa ang pananampalataya. Tulungan niyo akong lumago ang aking pananampalataya. Sa biyaya mo ako'y magiging matiisin at magiging matyaga dahil ang kapalit nito'y langit na walang hanggang ligaya sa piling mo, Ama sa langit. Ito'y selyado ng dugo ni Kristo. Wala sa miyembro ng pamilya ko Wala sa miyembro ng ang mapapahamak sa apoy ng impyerno. Dahil may sinabi kayo, Lord, manampalataya ako at ang aking buong sabay ay maliligtas. Ayaw ko pong may mahal ako sa buhay na mapapahamak sa apoy ng impyerno. Sa apoy ng impyerno. Salamat sa inyong biyaya Salamat sa iyo. na sila'y maaralan ko na sila'y at mailapit maaralan ko sa iyo. At mailapit Ako man, Lord, Ako man, ay Lord, tuloy-tuloy natatanggap ay tuloy-tuloy ng natatanggap himala at himala, ng himala at biyaya at biyaya, biyaya at biyaya, lakas at Lakas. continuous strength, continuous strength, miracle upon miracle, miracle upon favor miracle, upon favor, favor upon favor, joy upon joy, joy upon joy. Amen. long life Long life that is abundant that and is prosperous. abundant and prosperous. To God be the glory. I'm victorious I am victorious because of you, Holy Spirit, in my because life. of you, Holy In Spirit, Jesus' in my name. life. In Jesus' name. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Sa Diyos ang papuri.